Kamusta kayong lahat? Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para gawin ang harang sa tubig sa paligid ng bahay ng aking napakamurang proyekto na bahay na 50 metro kwadrado na nagkakahalaga lang ng $1,000 ng US. Ipinapakita ko ito ng detalyado sa YouTube channel na mga awit ni Yasha Kosyak. Tapos na ang tag-init sa Belarus, umiikli na ang araw at madalas umulan, kaya sakto para gawin ko ang harang sa tubig sa paligid ng bahay. Layunin nitong ilayo ang tubig sa pundasyon para mabawasan ang pagkabasa ng lupa sa paligid. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pag-alsa ng lupa dahil sa nagyayelong panahon at tumitibay pa ang mga bahagi ng bahay sa ilalim ng lupa. Tulad dati, susubukan kong magtipid at maglaan ng konting effort. Karaniwang 1 metro ang lapad ng harang sa tubig sa paligid ng bahay. Dapat hindi bababa sa 20 sentimetro ang lapad dito kaysa sa gilid ng bubong. Ang bubong ng bahay na nagkakahalaga ng $1,000 ay may 40 sentimetrong labas, kaya ang minimum na lapad ng harang sa tubig sa paligid ng bahay ay 60 sentimetro. Naisip ko na masyadong makitid ang 60 sentimetro para sa aking tipid na gusali, kaya minarkahan ko na lang na 70 sentimetro ang lapad. Taon-taon, mas madalas kong kailangang hawakan ng pala at pinapatunayan ito ng hindi nawawalang kintab nito. Naalala ko noong kabataan ko, nung hindi pa ako nagtatamad-tamaran at seryosong nakalubog sa buhay estudyante, nangangarap ako na makukulay na hinaharap kung saan gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo. Hindi ito dahil nahati ang lipunan noong dekada 90 sa mga gustong maging bandido, negosyante at sa mga gustong ibalik sa dati. Simple lang, bata pa lang ako ay tumutulong na ako sa mga magulang ko sa pagmomodernisa ng aming lumang bahay na itinayo bago magdigmaan. Nagkaroon ito ng sariling tubig, alkantarilya, natural gas at atik na pangalawang palapag. Pinag-isipan kong muli at binago ko ang lapad ng harang sa tubig sa paligid ng bahay sa 80 sentimetro. Noong panahong yon, talaga namang ipinakita ng tatay ko ang kahangahangang tapang at kasipagan sa paggawa. Noong panahon ng Soviet, hindi basta-basta makabili ng mga materyales sa konstruksyon at wala ring kakayahang umupa ng mga manggagawa para sa konstruksyon. Kaya bago pa man ako magsimulang maging estudyante, alam ko na kung gaano kahirap at kalaki ang pagod na kailangan sa pagtatayo. Dahil sa idealismo ng kabataan, kailangan kong matutong kumita para makapag-arkila ng mga manggagawa sa konstruksyon. Paano kung walang interes sa konstruksyon ang mga anak ko at hindi ko sila mapilit magtrabaho? Ayon sa teknolohiya ng paggawa ng bangketa sa paligid ng bahay na napagpasyahan kong gawin, kailangan alisin ang lupa hanggang sa lalim na 30 hanggang 35 sentimetro. Dahil maulan, para hindi lumubog sa tubig ang paligid ng bahay, nagpasya akong maghukay sa tabi ng bawat pader isa-isa. Dahil sa tipid na paggawa ng sahig ng unang palapag sa halagang $1,000, nagkaroon ako ng natirang buhangin. Ibinubuhos ko ang buhangin sa ilalim. Gamit ang teknolohiyang ito, ang patong na nagbibigay ng dalisdis ay gawa sa buhangin pangkonstruksyon na may pabago-bagong kapal at may dalisdis na 3 hanggang 5 sentimetro bawat metro mula sa mga pader ng bahay. Ang buhangin ko ay pang-construction at malinis. Sa rehiyon ng Gomel, wala kaming ganitong problema. Sa pagkabata at kabataan, nabubuo ang pundasyon at paniniwala sa buhay. Dahil madalas akong mag-ehersisyo gamit ang palanon, hindi ako nagtagal sa negosyo. Malamang dahil sa mga nakasanayan ko noong bata pa, kaya heto na naman ako, may hawak na pala. Kaya siguro aktibo ngayong tinututulan ng sibilisadong mundo ang pagsasamantala sa paggawa ng bata. Noong huling bahagi ng Unyong Soviet na sakto sa aking pagkabata at kabataan, tinawag itong pagtulong sa magulang. Hindi ko sinisisi ang aking mga magulang dahil hindi rin nila alam na hindi habang buhay mamamayani ang partido. Lilitaw ang bagong uri ng negosyante na matagal ding hindi mapapasukan ng kanilang anak. May karanasan ako sa paggawa ng sahig sa lupa, kaya alam kong dapat tamang basa lang ang buhangin para matibay ito. Binabasa ko muna ito. Para sa pagpapatibay, pwedeng gumamit ng mechanical na plate compactor, pero mas gusto ko manual na kagamitan. Maasahan ito, madaling ayusin at hindi nakadepende sa supply o presyo ng enerhiya. Malaking tulong sa madaling mapagod na kamay ang mga ehersisyo mula Soviet era sa paaralan, gaya ng sumulat kami, napagod ang aming mga kamay. Magpapahinga muna tayo sandali at pagkatapos ay babalik ulit tayo sa pagbayo ng buhangin. Madaling mapadiin ang buhangin gamit ang manual na pambayo at agad makuha ang wastong hilig ng ibabaw. Ang gilid ng bahay ay parallel sa garden path na gawa sa natural na bato kahit walang modernong teknolohiya, nakalatag pa rin ito. Naglagay ako ng drainage pipe sa gilid ng pathway para di mapuno ng tubig mula sa bahay at manatiling nakalatag ang mga bato.
Kahit nakatira kami sa Belarusian Polesye na maraming latian, sapa, ilog at mataas ang groundwater, wala akong nahanap na ready-made na drainage solutions na mabili. Pagkatapos mag-research sa YouTube, agad akong nakakuha ng sapat na impormasyon para magawa ang drainage gamit ang madaling mahanap na materyales. Pumunta ako sa imbakan kung saan 2 taon ko nang iningatan ang bukas na rolyo ng technological na materyales na magpapadali sa paggawa ng apron sa paligid ng bahay. Sa huli, posible talagang maging sobrang mura ito. Hindi lang ito dahil sa mga advertisement, kundi based sa sarili kong karanasan na ikukwento ko mamaya. Ang Planter Geoprotective Drainage Membrane ng Technonicol ay may 2 layer, itim na profiled na high-density polyethylene at puting Typar geotextile na magkadikit. Ang kaunting ito ay sapat na para sa paligid ng bahay. Ang 2 layer na ito ay gumagawa ng drainage channel at nagpapaganda ng drainage sa daanan, paligid ng bahay at open area. Napagdesisyonan kong gawing 80 cm ang lapat ng palibot ng bahay, kaya hinati ko ang rolyo ng pahaba eksakto sa gitna. Kapag sa mga sandali ng kalungkutan ay umiiyak ako at nagrereklamo sa mga kaibigan na hindi na talaga umaayos ang negosyo, pinapalakas nila ang loob ko. Sinasabi nilang ganyan talaga ang panahon ngayon. Ang mga oligarko at malalaking kumpanya ang namumuno sa lahat, hindi lang ako ang nakakaranas nito. Nagpapanggap akong sang-ayon pero alam kong ang problema ay nasa pala. Kaya bantayan ninyong mabuti ang ginagawa ng mga anak ninyo. Payo ko rin, kapag may hawak silang pala, agad itong kunin. Mas mapapataas ninyo ang tsansa nilang maging IT specialist, astronaut, piloto o negosyante. Matapos tantiyahin ang posibleng dami ng ulan na dadaloy sa paligid mula sa bubong, napagpasyahan kong gumamit ng tubo ng imburnal na may diameter na 50 mm bilang drainage pipe. Kahit anong agwat, gumagawa ko ng hiwang mas mababa sa kalahati ng lalim ng tubo. Sa isang dulo, tinakpan ko ito. Pagkatapos pagsamahin, inilalagay ko ito pahilig sa direksyong balap kung ilagay ang balon ng pagusan. Sa totoo lang, para sa mga may mataas na tubig sa ilalim ng lupa sa kanilang lote, napakahalaga na magkaroon ng tamang drainage. Pero seryosong usapan ito na dapat talakayin ng hiwalay, kaya dito ay binanggit ko lang ito ng pahapyaw. Maraming diskusyon online kung kailangan ng graba sa ilalim ng drainage pipe. Hati ang opinyon at pinili kong wag maglagay, kaya sa ibabaw lang ako naglagay. Kinakompak ko ito ng banayad para hindi madurog ang tubo. Ganito gumagana ang planter geomembrane. Dahil sa nakausling tinik, sa tuktok lang sumasayad ang geotextile at madaling dumadaan ang tubig. Ang tubig sa pagitan ng mga tinik ay dumadaloy papunta sa direksyong itinakda natin sa pagkakakiling ng ibabaw. Nagbubuhos ako ng tubig sa paa ko pero hindi ako sa baha naglalakad. Parang palaisipan, ano ito? Ang tubig ay agad sa drainage na pupunta. Ang matibay na polyester na geotextile ay mahusay magpalusot ng tubig ngunit hinaharang ang graba, buhangin at lupa. Ayon sa siyensiya, kapag ang lupa ay madaling umalsa, kapag nagyayelo, kailangan gumawa ng insulated na proteksyong palibot ng bahay. Pero kung hindi naman madaling mag-expand ang lupa, pwede nang hindi gumawa. Sa amin, katamtaman lang ang pag-alsa ng lupa kapag nagyayelo at napatunayan ng karanasan na pwedeng hindi na mag-insulate. Ini-insulate ang proteksyong palibot ng bahay para mabawasan ang init na nawawala sa basement. Pero wala akong basement. Kung gagawa ako ng insulated na proteksyong palibot ng bahay, extruded polystyrene foam ang gagamitin ko. Alam nyo naman ako, ngayon, ikukwento ko ang personal kong karanasan sa paggamit ng teknolohiyang ito. Itong bahagi ng walkway na gawa sa natural na bato ay ginawa ko 2 taon nang nakalipas at sana ay nakikita nyo ng mga bato ay matatag pa rin sa pwesto. Eksaktong ganon kung paano ko sila inilagay. Walang kahit anong pag-angat dahil sa nagyelong lupa ang nakaapekto sa walkway na ito na hindi ko masasabi tungkol sa iba pang mga walkway sa aming bakuran. Ang paglalagay ng karaniwang buhangin ay nagdulot ng magandang drainage kaya walang naipong tubig kahit malakas ang ulan. Naalala ko nung inutusan ako ng asawa ko na gawing mas malapad at pahabain ng walkway para kasya ang wheelbase ng sasakyan namin. Dumaan ito sa tabi ng utility building kaya masasabi mong ang walkway na ito ay parang sabay na walkway at proteksyong palibot ng gusali 2 gamit sa isa. Gaya ng dati, nagumpisa sa pagmamarka, kumikislap ang lumang pala noon pa man at hindi pa nabubulok ang unahang tabla ng Soviet na kariton. Malapit din sa akin ang lumang kariton na ito na galing pa sa huling 5 taong plano ng USSR tulad ng pala. Nasabi ko na ang papuri ko dito sa nakaraang video kaya hindi ko na uulitin.
Gamit ito, inalis ko ang matabang lupa at agad kong ginawa ang pagkahilig ng ilalim palayo sa gusali. Maging ang aso ay napansin ang napaka-modernong bagay. Kumuha rin ako ng planter bend sealant tape para matibay ang pagkakabit ng membrane. Sinubukan ko rin sa aming lupang madaling umalsa kapag nagyelo na huwag gumamit ng extruded polystyrene foam bilang insulation sa pathway. Paalala, mas mainam ang insulation sa lupang madaling umalsa kapag nagyelo. 2 taon na okay pa rin, kaya magpapatuloy akong sumugal. Bago siksikin, binasa ko ng mabuti ang buhangin. Ang totoong pagbaha noon ay sani ng malakas na ulan na nagdala ng malakas na agos ng tubig mula sa buong isang dalisdis ng bubong papunta sa buhangin. May detalyadong video sa channel na Awit ni Yasha Kosha tungkol sa paggawa ng daanan at di pangkaraniwang ulan. Nasa ibaba ng video ang link. Balik tayo sa ngayon. Uumpisahan ko na ang susunod. Aminado ako, mas madali dati sa akin ang mga gawaing lupa. Hindi ko noon maintindihan kung paano ka maniningil ng pera para lang sa pagbabanat ng pala at bibilang pa kung ilang kubiko ang nahukay. Kailangan lang maghukay ng trench para sa gas o tubig. Kinuha namin ang mga pala at naghukay kami. Sobrang kapabayaan na ilang taon nang umaagos ang tubig mula sa bahay namin sa ilalim ng pundasyon na nagkakahalaga ng $1,000. Ngayon lang namin ito naisipang ayusin. Kung ang pambayo ay nagiiwan na ng ganitong bakas, madali lang ayusin ito. Ilang hampas lang, ayos na agad. Napakadali nitong kumpunihin. Sa 3 gilid pa, mas madali na kasi hindi na ako gagawa ng drainage. Gumagawa ako ng malambot na pantakip sa palibot ng gusali, isang pantakip sa paligid ng gusali para sa proteksyon, dekorasyon at daanan. Ang planter GO membrane ay nagbigay daan sa nakatagong pantakip sa palibot ng gusali na natakpan ng damo, kaya ito ang pinili kong gawin. Kaya ang gagawin ko lang ay ibalik ang tinanggal na matabang lupa sa dati nitong pwesto. Hindi na kailangan ng curb, tiles o graba. Wala nang iba. Madaling pagdugtungin ang planter GO sa mga kanto. Sa mga dudugtunging bahagi, dapat hatiin ang mga layer. At syempre, linisin muna ang mga ito mula sa dumi. Ang malambot na proteksyong palibot ng ay gawa sa maliliit na materyales, pandekorasyong panambak o tagong pagkakabit at mahalaga, iniiwasan ang mabibigat na gawain at paggawa ng konkreto. Bahagang gamit na rolyo, mahabang plen at 2 taong sealant. Sinusukat ko ayon sa haba, pinuputol gamit ang construction knife. Ang pinakamababang sapat na overlap ay dapat may 4 na hanay na mga spike. Sa akin, medyo mas marami, pero sa tingin ko, hindi naman masama kung sobra. Tinatanggal ko ang protective film at ayan na. Itutuloy, halos ganun na. Isaalang-alang natin na 2 taon na rin kasi ito. Sa palagay ko, karamihan ay sasang-ayon na ito ang pinakamadaling paraan para makuha ang dekalidad na proteksyong palibot ng bahay. Mas madali ito kaysa sa konkretong otmoska kung saan sumasakit agad ang likod mo matapos ang ikalawang halo ng konkreto at paggamit ng concrete mixer. Sa kasamaang palad, hindi libre ang planter GO na membrane, pero pansinin ninyo ang mataas na antas ng teknolohiya ng proseso na kaya nitong ibigay. Hairdryer ng asawa ko ang napapabalik ng lagkit ng tape. Hindi agad dumikit, kailangan talagang pagtiyagaan. Pero matibay naman, pwede ring ulitin ang pag-init sa ibabaw. Ayos na. Ayon sa gumawa, hindi bababa sa 60 taon ang lifespan ng membrane. Mahalaga, huwag mo lang itong iwan sa labas. Ilayo sa relic radiation ng universo at ultraviolet rays ng araw.
Idinikit ko ang geotextile gamit double-sided tape. Ayos na ayos ang lahat. Sa tulong ng mainit na tubig at iba pang paraan, napagdugtong ko rin ang mga plastik na tubo ng kanal. At bakit kailangan gawing sobrang sikip ng mga koneksyon? Hindi ko maintindihan. Dati, mas madali silang pagdugtungin. Kung hindi mo pa iniitin ang mga tubo gamit ang mainit na tubig, wala talagang sansang magdugtuning ang mga ito. Ngayon, ang tubig sa bubong ay dadaloy na sa espesyal na kanal, hindi na sa ilalim ng sulok ng pundasyon ng bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Ang bersyon ng malambot na berdeng palibot na pinili ko ay nagpapatawad ng maraming pagkakamali. Halimbawa, ang buhanging hindi sapat ang pagkakatamp dahil sa kakulangan sa karanasan ay hindi magdudulot ng sira sa konkreto dahil wala namang konkreto rito. At ang damuhan, kung sakaling lumubog, ay palagi mo namang pwedeng ayusin sa pamamagitan ng pagdagdag pa ng damo. Para sa hindi kailangang labis magtipid, may iba pang magagandang aprobadong solusyon gamit ang membranang ito. Ilalagay ko ang link ng gabay na may solusyon sa ibaba ng video na ito. Dito ko nakuha ang ideya na gumawa ng drainage sa tabi ng pader ng bahay. Kailangan lang ng plastic border sa harden at kaunting graba. Kapag umuulan ng pahilis, ang tubig sa pader ay daraan sa graba at planter, kaya malalayo ito sa pundasyon. Sa tabi ng pader, hindi natutubo ang damo kaya mas madaling alagaan ang damuhan. Para ikabit ang membrane, may espesyal na gilid na riles ang Technonicol na tinatawag na planter profile. Matibay ang pagkakabit ng planter geo sa pundasyon, pero may sarili akong plano para sa itsura nito, lalo na't napakaliit lang ng nakaangat na bahagi ng pundasyon ko sa ibabaw ng lupa. Upang maiwasan ang maling akala na lumagpas ako sa $1,000 na budget para sa materyales ng konstruksyon, isasama ko ang palibot na ito bilang bahagi ng tanawin, hindi ng bahay. Gaya rin ng hindi ko itinuturing na bahagi ng bahay ang palikurang ito. Ginawa ko itong hiwalay na estruktura, bumalik ako sa karanasan ng mga ninuno at alam nila ang tamang paraan sa matipid na pamamaraan ng pagtatayo. Ilagay ko ang link kung saan mabibili ang planter geo membrane sa ibaba ng video. Na pala, nandoon din ang link papunta sa pangalawang channel na nakatuon sa mahahalagang usaping pang-araw-araw. Lalabas na ang bagong video tungkol sa Republika ng Cyprus. Mag-subscribe na! Minsan, binabatikos na ako dahil sa pangalawang channel. Sinasabi nila, Yasha, parang kongresista ka, ipinaglalaban mo ang tao, pero siguro kinukuha mo rin ang ikalawa mong pasaporte sa Unyong Europeo at lumilipad ka para magbakasyon. Hindi mga kaibigan, tunay ako ang Belarusian. Isa lang ang citizenship ko, Belarusian. Backpack lang dala, minsan nag-auto-stop o palipat-lipat ng sakay basta makarating sa Vilnius. Mas gusto ng asawa ko ang mas komportableng bakasyon, kaya sa mga ganitong biyahe, kasama ko ang kaibigan ko, wala ang mga asawa namin. At mula sa Vilnius, abot kaya na ang buong Unyong Europeo sa murang halaga. Siyempre, hindi kami nagbibiyahe ng first class, kundi third class sa matitinding low-cost airlines, pero hindi naman kami mas mabagal kaysa sa first class. Kailangan lang naming tiklupin ang mga tuhod namin at palihim na uminom ng alak habang nagtatago sa kampo. Mag-subscribe para malaman ang lagay ng mga kababayan natin at kung paano nakalaya ang Cyprus mula sa imperial na paghahari ng Gran Britanya. I-like at mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosiak pati sa Zen at TikTok ko. Lahat ng link ay nasa ibaba ng video, pindutin ang kampanilya para ma-update kayo. Naway maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!